Yo, what's up? Mark Music here. Meron tayong magandang pag-usapan ngayon mga master. Ano ba ang kahalagahan ng scale sa ating cage? Yun. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di ba ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Maraming nagsasabi kahit hindi na daw aralin yung mga scale sa ating cage, yan. Kasi major scale lang din naman ang pinupunto nun. Yan. Sample sa ating C kanina at ito yung ating A. Hindi na daw aralin, yun din yung ating G. So, ganito po yun mga master. Mahalaga rin natin yan na matutunan yung scale bawat shapes mga master. Para hindi tayo mahirapan pag aralin na natin yung tinatawag na finger style. Yan. Kasi mahalagang malaman na nakikita natin sa mga nagpi-finger style, di ba mga master? Halos nandito lang malalapit yung kanilang melody. Sample natin yung sa magbalik. Yan. Ito yung tricks mga master dito sa ating shape. Yung mga cage shape natin mga master na pag alam natin yung mga scale bawat shape niyan mga master is hindi na tayo mahihirapan kumapa ng melody ng mismong kanta. Basta't alam natin yung mga root. Ito take note mga master, alam natin yung mga root kung saan dun sa ating shape. Sample natin sa ating C shape, alam natin na yung ating ring finger nandyan yung root at yung ating index finger nandyan yung root sa ating C. Kaya pag i-scale natin yan, alam natin yan. At ganun din sa G shape, alam natin yung root nandito sa ating middle finger. At may root din tayo dito sa ating open G string at meron din sa ating high E dito sa pinky finger natin, third fret. Yan. At ganun din yung A. Alam din natin ang root niyan, meron tayong A string open yan at meron din sa ating ring finger yung root. Yan. Sa E ganun din, meron tayong open na root at meron din sa ating ring finger at open dito sa baba na E. Sa D naman ganun din, meron tayong open D string at meron din sa ring finger na D. Kasi yung mga root note na yan mga master is napakahalaga yan mga master. Sample natin mga master sa magbalik. Yan. Dahil alam natin na ito yung root, dito nag-start yung ating intro. Pag sa G naman tayo mga master na position, hindi natin kukunin dito sa ating pinky kasi wala nang strings dito sa baba. So pag kukunin natin yung kanyang pip, malayo na, nandito na sa ating 10th fret. So hindi natin kukunin dito sa ating pinky. So ang kukunin natin itong bakanting string na open G string. So ito yung root. So ganito na mangyayari sa kanya. Dito sa ating A mga master, kukunin natin siya siyempre of course dito sa ating ring finger, yung root. Ito yung kukunan natin ng melody kasi hindi tayo pwedeng kumuha dito sa ating bass note. Yan. So dito tayo magkuha sa ating second fret G string. Dito natin kukunin yung melody niya kasi ito yung root. Yan. At ganon din sa ating D mga master. Yan. Pag sa D, meron tayong root note dito sa ating third fret, B string. So hindi natin kukunin din dito sa ating open D na dominant. So dito tayo kukuha. Dahil meron siyang strings dito sa baba, so
dito natin kukunin yung fifth. So ganito na siya. Sana nagkaroon ito ng ideya sa inyo mga master kung paano gamitin yung ating mga shapes, scale shapes. Kasi para pag mag fingerstyle na kayo mga master, may ideya na kayo kung paano natin kukunin yung skala niya. So hanggang dito lang mga master sa video natin. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.